Sa unang pagkakataon, pumasok ang panibagong chapter o panibagong buwan na naman na hindi halos naglabas ng panibagong update si Sitaw. So anong ibig sabihin nito? Dapat na ba tayong kabahan o dapat na ba tayong mabahala na hindi na nila ina-update yung system? O dapat ba tayong magpasalamat at matuwa dahil unti-unti na nilang nakukuha yung tamang timplada ng system na magbabalanse ng lahat para sa atin. So ngayong gabi mga tol, hihimay-himayin natin yung mga bagay na in-updates nila sa system nung September pa. Nang sa ganun naman maging malinaw sa atin kung ano ba yung naging epekto nito. Kung ito ba naging kapaki-pakinabang o mas lalo lang nakaperwisyo sa mga sellers na katulad natin. Syempre mga tol, ibabahagi ko sa inyo yung sarili kong komento. Disclaimer lang tayo dito. Walang magagalit sa akin, okay? Ngayon, kung gusto mong iparating sa akin kung ano yung sarili mong komento, pwede kang mag-comment dyan sa Dropbox natin at babasahin ko yan at ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit naging ganito yung komento ko sa naging update ni Sitaw. Pero syempre, bago tayo magsimula, ipasok muna natin ang intro. So okay mga tol, ngayon uunahin nating himayin yung mga updates na inilabas ni Sitaw nung September pa. So kung tama ang pagkakaalala ko, sa kabuuan ng buwan ng September at magpasa hanggang ngayon ng October 12, nakapaglabas sila ng 5 klaseng updates sa loob ng platform. So ngayong gabi hihimayin natin yung mga updates na to kung talaga bang napakinabangan o naging kapaki-pakinabang ba siya sa mga sellers at maging sa platform mismo ni Sitaw para mas maging matatag yung community o yung sistema ng ating kumpanya bilang isang e-commerce platform. So hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, unahin na natin ang profit margin. So sa mga hindi nakakaalam, nung September kasama ang profit margin sa updates na ginawa ni Sitaw kung saan nagbibigay ito ng separasyon doon sa mga taong may kakayahan o malalaki yung puhunan na pinaiikot nila kay Sitaw. So kung ikaw medyo maliit yung kakayahan mo o medyo maliit yung kapital na pinasok mo kay Sitaw, pwede kang magbenta ng mga produkto na may kakayahang kumita ng mga 7% na mga produkto. So ibig sabihin kung hindi naman ganong kalakihan yung kapital na ginamit mo o pinaiikot mo dito sa loob ng platform ni Sitaw, ikaw ay pwedeng kumita ng hanggang 7%. So hindi pa po tayo dyan nagtatapos dahil kung medyo malaki-laki na yung puhunan na pinaiikot mo dito sa loob ng platform, nagbigay ng update si Sitaw kung saan pwede kang umakyat sa mas mahal na mga produkto kung saan mas kikita ka ng mas malalaking mga porsyento. So mula 8% hanggang 12% kaya mong iangat yung kapasidad ng tindahan mo na mas kumita pa ng mas maganda depende sa kakayahan at syempre sa laki ng kapital na pinaiikot mo doon sa loob ng platform. So ngayon ang tanong, ikinatuwa nyo ba yung ganitong klase ng updates? So kung ano yung comment mo, pwede mong i-drop dyan sa Dropbox natin dyan. Nang sa ganun naman mabigyan din natin ng pansin, mabasa natin yan at syempre mabasa rin ng ibang tao na nagbabasa ng mga comment natin dyan sa Dropbox natin. Syempre kung positibo yung sagot mo, mababasa yan ng mga viewers natin at makakapagbahagi ka sa kanila ng kapositibuhan mo sa buhay nang sa ganun matulungan mo rin silang maging positibong tao na katulad mo. At kung hindi naman po ito positibo walang problema. Ibibigyan po natin ito ng pansin at syempre tutulungan ko rin kayong maliwanagan kung meron man pong hindi positibong komento na mailalapag dyan sa Dropbox natin. Ngayon kung ako yung tatanungin, masasabi kong isa ito sa mga solid updates na nagawa ni Sitaw sa loob ng 6 na buwan na pagiging seller ko sa platform niya. So, dahil kasi dito sa ganitong klase ng updates, nabigyan ni Sitaw ng pribilehiyo yung mga taong gumagamit ng mga malalaking puhunan doon sa loob ng company nang sa ganun naman makuha nila yung deserve nilang kitaan kung gaano kalaki yung kita na nararapat sa kanila dahil nga sa laki ng kapital na ginagamit nila doon sa loob ng system, nakukuha nila. Dahil syempre, deserve nila yun Syempre dahil din sa ganitong klase ng updates, mas lalo silang gaganahan, mas lalo silang magpupursige na ipagpatuloy yung pagpuproseso at pagpapaikot ng pera nila doon sa loob ng company ni Sitaw nang sa ganun naman, syempre healthy to para sa loob ng community natin, no? So napakalaking bagay ng updates na to ni Sitaw dahil dito maraming malalaking mga sellers ang talaga namang nabuhayan lalo na talagang nakukuha nila kung ano yung deserve nilang kitaan dito sa loob ng platform ni Sitaw. At para naman po doon sa mga maliliit na sellers na kagaya ko,
masasabi rin natin isa itong napakagandang hamon para sa ating lahat, no? Kasi kung ngayon kumikita tayo ng 7% at patuloy nating ginagawa yung konsepto ng pagpapaikot ng pera dito sa loob ng system, masasabi kong napaka-healthy nito para sa ating lahat. Dahil dito mamomonitor ninyo, maaasinta ninyo yung pag-grow ng inyong tindahan. Dahil kung ngayon is nasa 7% kayo, baka sa susunod na buwan magulat ka pa. Kaya mo nang umakyat ng 8%. So kitang-kita mo kagad yung pagle-level up ng income mo dahil lang sa mga ganitong klase ng profit margin. So napakadali para sa atin na ma-monitor kung ano ba yung nagiging resulta ng pagpupursue natin sa mga produkto na pinoproseso natin dito sa loob ng platform ni Sitaw. So ikalawa, dinagdagan nila ng 2 araw yung vacation mode natin kung saan is talaga namang napakaraming mga tao o mga sellers ni Sitaw ang talaga namang nagdiwang. So bakit kamo? Kasi ito talagang vacation mode natin ang talagang magiging loophole natin kung paano natin hahabulin yung medyo lumalaki ng mga pending orders natin doon sa loob ng shop natin kay Sitaw. So kapag mahaba yung vacation mode na meron tayo, mas malaki yung oportunidad o mas malaki yung tsansa natin na talaga namang mamimit natin yung 55% processing rate na nag-iisang rule ni Sitaw kung saan kailangan talaga nating sumunod. So dahil sa mas pinahabang vacation mode, mas lalong lumaki yung tsansa natin na kahit sabihin mong maliit na sellers ka lang, is kahit papano, nadagdagan yung percentage na meron kang tsansa magamit mo lang na maayos yung kung kailan yung pinaka-perfect timing talaga ng paggamit ng vacation mode na to is mas nadagdagan yung tsansa mo na makalusot ka sa 55% processing rate na nire-required ni Sitaw sa bawat seller doon sa loob ng platform. So ikatlo, evaluation day. So dahil nga nagbigay si Sitaw ng iba't ibang profit margin dito sa loob ng system, kinailangan niyang magpatupad o magsagawa ng 2 beses na evaluation day para nang sa ganun ma-monitor niya ng maayos yung mga sellers talaga na dapat talaga or talaga bang deserve talaga nilang makuha yung mga profit margin na yon na inakyat nila. So hindi ibig sabihin na porkit nagtaas ka ng kitaan is talagang automatic makukuha mo kagad yan. Talaga syempre minomonitor din talaga ni Sitaw kung talaga bang deserve mo yung profit margin na yan na inakyat mo at talaga namang pinapangarap mong kitain. So kung hindi ka talaga magiging ganong active seller, talagang kukunin talaga ni Sitaw yan sa wallet mo. Kahit sabihin mo nang nai-withdraw mo na yan, mag-i-indicate at mag-i-indicate yan ng negative dyan sa wallet balance natin. So ibig sabihin dito, hindi porkit naglabas siya ng ganitong kagandang update, hinayaan niya na yung seller. So ibig sabihin talagang minamanage o talagang binabantayan talaga ng management yung ating system nang sa ganon is mapanatili yung balance na pag-ikot o pag-grow ng ating negosyo. And take note mga tol, itong first evaluation na to ay para lamang uulitin ko doon sa mga taong umakyat ng profit margin. Hindi kasama dito yung 7% na profit margin. Dahil yung mga maliliit na stores na kagaya natin na mga nagstay lang doon sa 7% profit margin natin, doon pa sa susunod na evaluation o sa second evaluation pa, mapapabilang yung pag-check ng mga processing rate nila kung saan pwede silang mag-drop sa 6% kapag hindi nila na-meet yung 55% processing rate na nire-required ni Sitaw. So uulitin ko, ang comment ko sa update na to is talaga namang masasabi kong quality. Bakit kanyo? Kasi talagang nararamdaman natin o talagang pinaparamdam sa atin ng system o ng management na nakatutok sila sa lahat ng mga sellers kung saan kailangan i-monitor namin kung ano yung mga performance ninyo nang sa ganun naman maging healthy yung environment ng ating mga negosyo. So ika-4, kung matatandaan natin sa kalagitnaan ng buwan, naglabas ng pahabol na update si Sitaw kung saan nilagyan niya ng limit yung paggamit ng holiday mode. Kung saan hindi natin pwedeng gamitin yung mga holiday mode natin sa katapusan ng buwan o yung huling linggo ng kasalukuyang buwan. Bakit kamo? Sarili ko lamang pananaw, syempre hindi nila hahayaang mag-close yung mga sellers sa mga ganitong petsa dahil araw ito ng sahod. Ito yung mga panahon na maraming namimili online. At yung buhos talaga ng order ng mga petsa na to is talagang unpredictable kumbaga. Kasi syempre alam naman natin na yung mga nagtatrabaho is sumasahod ng ganitong petsa. Para sa akin, number 1 reason yun kung bakit pinagbawal ni Sitaw yung paggamit ng mga holiday mode sa ganitong klaseng
mga petsa. So pagdating dito sa update na to, medyo nahati na yung mga komento ng mga sellers, no? So meron kasi mga tao na nagsasabi na dahil nga dyan sa updates na yan, kaya nga ako pumasok sa system ninyo. Tapos ngayon, bigla ninyong babaguhin. Parang nang iinganyo lang kayo ng mga tao dun sa updates na ginagawa ninyo. Tapos in the long run, babawiin nyo rin. So para lang makapagpapasok kayo ng mga tao, gagawa kayo ng ganyang update. Tapos iibahin nyo. So para sa akin hindi naman yata tama yung ganong klaseng pananaw o komento. Kasi para sa akin, mas maaga na nakita ng admin na pwedeng abusuhin yan ng mga sellers, mas maaga na nagawa na nila ng solusyon at maiwasan natin yung pagiging pagkakaroon ng problema in the near future. So para sa akin, yung ginawa nilang update na yun na inagapan nila ng maaga, yung kanilang pwedeng maging problema sa hinaharap is talaga namang sobrang goods. So hindi ko naman ito minamasama yung mga komento ng ibang tao na talaga namang naapektuhan sa biglaang updates na to. Syempre, ini-expect natin tapos na yung update, di ba? Tapos bigla silang nagpahabol. So, ako parang inintindi ko na lang din yung admin kasi syempre, pwede itong pagmulan ng malaking problema sa mga orders. Talagang matatambak talaga dun sa company natin yung mga orders na ma-generate ng ganitong klaseng mga panahon. Talaga naman kasing yung mga ganitong mga katapusan ng mga date is talaga namang shopping hour talaga yan mga tol. So, nakita kagad ng admin niya na talagang obvious at marami talagang mag-a-abuse talaga ng ganong klase na last week kailangan hindi ako bukas kasi magdadagsan ng order dyan, maraming mamimili, maraming mag-shopping, so kailangan sarado shop ko. So maaga pa lang nakita at napansin na yun ng admin kaya ginawan na nila agad ng solusyon. Kaya wag na kayong magtaka kung sa susunod na mga buwan baka mabawasan pa yung mga holiday mode na yan. Kasi syempre sa napapansin ko, kahit anong adjust ang gawin nila dyan, talagang may mga tao talagang gagamit at gagamit pa rin yan dun sa mga last week kung saan allowed gamitin ng buo yung mga holiday mode na to. Or kung hindi naman, maaaring lagyan na nila ng rules na hindi pwedeng gamitin ng isang buong straight yung mga holiday mode natin or pwede namang 2:1, 1:2, parang ganon, hindi na pwedeng gamitin ng straight na ine-expect ko na pwedeng mangyari yung ganitong klase ng update in the near future. Para lang mas maging balanse yung sistema ng paggamit ng holiday mode or vacation mode natin. Panglima at pinaka-importante sa lahat, so eto medyo naging mainit yung datingan ng updates na to kasi talaga namang na-late na, no? Kasi hindi nila kagad na-inform yung mga sellers tungkol sa update na ginawa nila tungkol dito. So ang tinutukoy nating ikalimang updates is yung overdue order. So, ngayon mapapansin na natin na nandiyan na po sa loob ng platform o sa website, sa application natin, yung overdue order na yan, malinaw na po yung details yan, gumagana na po ng maayos yan. So napakagandang updates niyan ngayong October na talagang lahat ng seller is nakikita na o aware na tayong lahat kung ilan ba yung mga order na kinikater ni Sitaw sa atin na talaga namang nagiging sanhi o dahilan kung bakit hirap na hirap tayong umakyat sa mga processing rate natin. Nagtataka tayo bakit hindi gumagalaw yung processing rate natin. Nag-pick up naman tayo ng order. So, sinasabi nilang dahilan is marami na kaming na-cater na order doon sa shop mo. So, ngayon, eto na. Transparent na. Makikita na natin kung ilang order ba yung mga napababayaan natin doon sa last page ng mga pending orders natin sa shop natin na hindi na natin nababalikan. So dahil sa updates na to, malamang sa malamang, maiiwasan na yung mga reklamo ng mga tao na kung bakit ganito yung processing rate ko kasi malinaw na mismo sa dalawang paningin nila o sa dalawang mata nila na nakikita na nila kung ilan ba yung mga overdue order at syempre kailangan din ninyong check yan yung mga last page na mga pending ninyo, lagi nyong i-check yan kung tama ba yung re-registro dun sa mga overdue orders na yun kung talagang sumusobra. Yung kunyari, meron ka lang hindi na pick up na 5 order nung October 1. So alam mo na meron kang pending na order ng October 1. Tapos kinater ni Sitaw yon, napunta sa overdue order at naging 7, naging 8 yon. So magreklamo ka na. So kailangan at isa sa mga ipapaalala ko sa inyo na maging aware kayo kung ilan bang mga orders yung hindi ninyo na pick up. Kunyari sa A1. Kailangan alam ninyo kung ilang orders yung hindi ninyo na pick up sa araw ng A1. Para kapag nagkaroon na ng record yung mga overdue order ninyo, is alam ninyo na oo, tama. May mga product nga yung hindi ko na proseso nung October 1. So ibig sabihin yung kinater ni Sitaw at nagrehistro
doon sa overdue order natin is tama. So hindi na tayo magtataka, okay? So kung hindi kayo aware kung ilan yung mga pending orders na hindi nyo na proseso, kinater ni Sitaw yan, tapos nagulat ka nasa 25. Na, 25 pala yung hindi ko na iproseso. Parang ang dami naman. Kaya inuunahan ko na kayo na lagi ninyong i-check kung ilang mga pending orders ba yung mga hindi ninyo na proseso sa bawat araw na sa tingin ninyo magke-cater na si Sitaw ng mga pending orders na hindi ninyo na proseso. Para maiwasan natin yung pagtataka o pagkakamot ng ulo natin na ganun pala kalaki. Ganun pala karami yung mga hindi ko na proseso. So maging aware kayo. So ngayon, yung pinakamahalagang parte sa kabuuan ng updates na ginawa ni Sitaw mula September hanggang ngayong October 12, ang sariling komento ko, disclaimer mga tol, masasabi kong nasa peak na tayo ng momentum ni Sitaw. Masabi ko to sa sarili kong komento lang mga tol. Kasi nangyari na halos hindi na nila binago yung updates o yung rules na ginagawa nila ngayon na talaga namang nakakapag-pursue na doon sa mga sellers na talagang maging seryoso at talagang maging responsableng mga sellers na sila ngayon dahil sa updates na ginawa nila at talaga namang masasabi kong epektibo ito. Bakit ko nasabi yun? So syempre pag sinabi nating epektibo, meron tayong pruweba dyan. So ano pang inaantay natin? Pasok tayo sa shop natin kay Sitaw. So nandito tayo ngayon sa shop natin mga tol. So syempre idagdag ko na rin no. So yung mga tao dyan o yung mga sellers dyan na hindi pa po nakapag-join dun sa community natin kay Sitaw sa Facebook. So napakadali lang po mag-join dyan. I-click nyo lang po ito. Mare-redirect na po kayo doon sa inyong sa ating community ni Sitaw sa Facebook. So makikita nyo naman dito yung mga member natin. 7.4 pa lang po yung member nito. Kaya please kung kayo po ay wala pa po dito sa community natin kay Sitaw sa Facebook, ay click nyo lang po yun, mare-redirect na po kayo. Nasa ganun naman makita po na nag-i-exist kayo na bilang sellers ni Sitaw at nasa ganun mapapasali rin kayo sa mga parapol na ginagawa nila dito. Baka malay nyo, magkaroon pa kayo bigla ng papremyo nang wala kayong kamalay-malay, okay? So ngayon balik tayo dito sa shop natin kay Sitaw. So ngayon ang processing rate natin is bumagsak na o nag-drop na ng 54.71. Kasi kanina ang pending order ko lang is 130. So ngayon nasa 150 na ulit siya. So medyo bumabagsak na siya, no? So bakit? Dati namang hindi ako nakakatungtong ng ganyang klase ng processing rate. Bakit bigla ngayon nagda-drop yan? So isa lang po yung dahilan kung bakit. So pakita ko po sa inyo yung ating mga orders. So ito lang po yung mga dahilan yan mga tol. So ito highlights ko dito ngayon yung mga pending orders natin. So kung mapapansin nyo rito, yung ating mga pending orders is nandyan pa. Hindi pa tayo namimili ng mga mumurahin, no? So marami pa tayong makakalakal dyan. Once na mamili tayo ng mga mumurahing ipoproseso natin, pagka kailangan na nating maghabol ng processing rate, okay? So ngayon, ang dahilan lang kung bakit hindi ako nakakapag-pick up kagad ng mga mura na mga produkto na pumapasok sa akin dito sa loob ng aking shop sa Sitaw. So ang simpleng paliwanag lang po dyan is kasi hindi na po ako nagpapabaya ng mga pending orders ko na i-cater ni Sitaw. So kung mapapansin nyo, yung pinaka-last pending na order ko rito is October 6 pa. So ibig sabihin, mula October 1 hanggang October 5, na proseso ko po yung mga order ko as in lahat. So ano po yung kagandahan nito? Ano po yung ibig sabihin nito? So ibig sabihin, epektibo yung ginawa nilang updates ngayon sa Sitaw, no? Na talagang yung mga sellers ngayon, dahil nga monitor na natin yung mga overdue order na pwedeng i-cater ni Sitaw, so nagkakaroon ng pressure yung mga seller na hindi natin pwedeng hayaan si Sitaw na mag-cater lang ng mag-cater na mga pending orders na hinayaan na natin dati sa mga last page pending natin. So kung mapapansin ninyo, kayo mismo alam ninyo na pinipili ko lang kung ano lang yung mas mura na mga order na pumapasok sa shop ko para mas mataas yung processing rate ko. Pero syempre dahil nga sa napakagandang updates na ginawa nila, naobliga ako na iproseso din yung mga last pending pa natin na order sa last pages pa ng list natin, na iproseso din natin yon. Nang sa ganon, hindi niya kunin o hindi makater ni Sitaw at hindi makaapekto sa aking processing rate. So bakit kamo? So ano pa yung magiging healthy na epekto nito doon sa loob ng community? So dahil nga walang pinoproseso o kinikater si Sitaw ng mga pending orders na nanggaling sa shop ko, ibig sabihin nakakatulong din ako sa ikalalaki ng company natin o yung mas maayos na pagtakbo, yung daloy ng cash flow doon sa loob ng company natin is nakatutulong na ako ngayon at hindi ko na hinahayaan
yung mga pending orders na naiipon lang at hinahayaan ko na si Sitaw na mamroblema dun. So ibig sabihin, mas healthy na yung galaw ng shop ng mga sellers, mas magiging healthy din yung galaw ng company natin. So napakalaking pogi points nun, di ba? So ngayon tatanungin nyo ko, kuya nasa drop nga yung 55% processing rate mo, hindi ka ba nag-aalala? So dyan na po papasok yung paggamit natin ng mga holiday mode. So parang eto na yung magbibigay sa atin ng katwiran na kung makikita mo yung processing rate mo na medyo drop pa at alam mo na magkakaroon ng first evaluation or second evaluation na yan at kailangan mong habulin yung processing rate mo. So dito na gumaganda yung pagpasok ng paggamit ng mga holiday modes natin. So ngayon mga tol, tatanungin ko naman kayo. Ano sa tingin ninyo ang nagiging takbo ng kumpanya ni Sitaw na ngayon sa tingin ko nararating na o nakikita na nila yung pinaka napakagandang settings na talaga namang magbe-benefits yung seller, magbe-benefits din yung company na unti-unti nang nababalanse. Well, para sa akin lang naman yon. So ikaw kung ano yung komento mo, pwede mong i-drop dyan sa Dropbox natin at pag-usapan natin yan. So kung nakatulong sa iyo itong updates ko na to, huwag mong kakalimutang i-like syempre at share mo na rin para mas maraming makapanood at makabalita sa mga updates na ginagawa natin tungkol kay Sitaw. So, yun lang mga tol at kita-kits tayo sa susunod na updates. Sitaw!